Ano yung bawal mo? Nagdaanan nito. Mga katangi-tanging kaugalian ng pamilyang Pilipino nung makikita sa ama't ina ng isang tahanang Pilipino ang sipag at pagpupulong sa trabaho upang itaguyod ang pamilya. Ang iba pa nga ay nangungubang bayan upang magawa ito. Silang dalawa ay nagtutulungan sa pag-aasikaso sa kanilang anak upang maturuan sila ng tamang kaugalian tulad ng pagkamaalalahanan. Halimbawa, kapag merong dumalaw at sila'y naabutang kumakain, kanila itong inaalok ng pagkain. At kung aalis ang isang kasambahay o kaibigan, kanila itong sinasabihan ng ingat po. Ikinihintay din ng mga magulang na Pilipino sa kanilang mga anak ang paggalang at kabaitan, lalo na sa mga nakakatanda sa kanila, sa pamamagitan ng pagmamano sa nakakatanda at pagsasabi ng po at opo. Ang mga anak na sa isang pamilyang Pilipino ay sadyang masunurin sa kanilang mga magulang. Siguro'y dahilan na rin sa nakikita nilang kabaitan ng kanilang mga magulang. Sila din naman ay tumutulong sa mga gawaing bahay tulad ng paglilinis ng tahanan. At kung may dumating namang sakuna sa pamilya, sila'y sama-samang nagtutulungan upang ito'y mapagtagumpayan. Sa isang pamilyang Pilipino, ang bawat miyembro nito ay sadyang maaasahan. Ang Pilipino ay ibang-iba mga pagkaibigan. Sila ang mga taong marunong tumanaw ng utang na loob. Ang bawat isang Pilipino, papunta man sa ibang lugar, ay mahusay makisama, mapa-Pilipino man o banyaga. Ang mga Pilipino ay may isang salita o yung tinatawag nilang word of honor. Ang mga Pilipino kasi ay sadyang matulungin at may galang o respeto sa kapwa. Katunayan, nabuo ang salitang bayanihan dahil dito. Kapag binigas ang salitang ito, ang unang pumapasok sa atin ay yung pagtulong-tulong ng mga magkakapitbahay o ng taong bayan upang buhatin ang bahay para ilipat sa ibang lugar. Ngunit ngayon, sa ating panahon, ngayong makabagong panahon, makikita pa rin natin ang bayanihan tulad sa kalsada. Pag may tumirik na sasakyan sa kalsada, buwinan sa baha, ang mga tao ay nagtutulong-tulong upang tulungan ng driver ng sasakyan na itulak ang sasakyan palabas ng baha. Tunay nga na may ganda ang kaugalian natin mga Pilipino. Kaya natin ang pagyamanin ang sarili. At bago po ako magbukas, gusto ko lang pong bahagi ang isang magandang liha na isimulan ni Father Robles para po sa lahat ng naging anak at magiging magulang. Maraming salamat. Mahal kong anak, sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalampuan ng matay, mabasag ako ng pingano, makatapo ng sabaw sa pagkainan. Huwag mo sana akong kagagalitan. Maramdamin ang isang matanda. Nagsasalpiti ako sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihan na bingi. Pakiulit na lang sabihin mo. Oo. Pakisulat na lang. Pasensya na, anak. Matanda na talaga ako. Pagtyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-aalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang ng bakal.
Pagpasensyahan mo sana ako kung ako man ay nagiging makulit at makulit na parang silang laman. Basta't pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana ako magtatawanan o pagsasamahan at pakinggan. Natatandaan mo ba na nung bata ka ba? Kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo sasabihin. Maghapon ka mo, mangungulit, hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtsagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda. Amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Huwag mo sana akong pagdalihan. Natatandaan mo nung bata ka ba? Nagtsatsaga kita habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensyahan mo sa ako, madalas ako masuwi dahil marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo kahit sandali lang. Dahil na ako sa bahay, maghapong nag-iisa. Wala akong kausap. Alam kong busy ka sa trabaho. Subalit, nais kong malaman mo na sabik na akong makakwentuhan ka. Kahit alam ko hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo, nung bata ka pa, pinagtsatsaga akong pakinggan at intindihin ang pamutal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa baling ng karamdaman, Di pa daan na. huwag mo sana akong pagsawaan, alagaan. Pagpasensyahan mo sana kung ako man ay maihi o madumi sa higaan. Pagtyaga mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, hindi na naman ako magtatagal. Kapag dumating na ako sa sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. At huwag kang mag-alala Si Honey. kapag nakaharap Natapos na ba? ang Diyos na natira. Ipukulong mo sa Kanya na pagpalain ka sana dahil naging mapagmahal ka sa iyong